Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Amer from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 15 to June 21, 2025. Maraming salamat muna sa aking new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Gawin natin guide ang mga warning sign na lalabas dito, if ever na meron, para magkaroon tayo ng positive outcome. Okay, meron tayong Scorpio, Capricorn, Pisces, Taurus, and Gemini. Mag-trust ka sa intuition mo ha, kasi someone na maaring nakakumit sa'yo, or maaring kilala mo siya, maaring karelasyon, ganyan, na itong taon to is medyo may kasinungalingan ako nakikita dito. Pero sinushow niya kasi dito yung yung love, no, sa nakita ko. Pero meron siyang, either meron siyang sekreto, or hindi yung, meron siyang pagsisinungaling, ganyan. Basta mag-ingat ka sa nakita ko ito, para hindi ka maloko. Kumbaga may tao na, abunay na, may tao na magkakaroon, may commitment ako nakikita. May commitment ako na nakita na pwede kang maloko. Either love man yan, or something contract, ganyan, or may mga partnership, ganyan, or something want to deal, ganyan. Mag-ingat ka, as in mag-ingat ka, no, sa nakikita ko dito. May cheating. May tukso actually, no? May tukso ako nakikita dito. Yan. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Yun. Ang nakikita ko rin sa inyo, meron kayo may biglaang mangyari, no? May mga biglaang mangyayari, o may mga iisipin ka na gusto mong umpisahan sa iba sa inyo. May mga gusto ka nang umpisahan, may mga gusto kang i-transform, may mga gusto kang siguro you're doing something passion na gusto mong umpisahan dito, sa nakikita ko dito. And then also, sinasabi rin dito, may marireceive kang news, messages, information, or communication, tulad ng sabi ko kanina. Yan. And then, kumbaga rin, iba sa inyo is maaring may tutulungan ka, or may pagtutulungan, vice versa. May pagtutulungan. May mga positivity happen naman na magaganap sa inyo, pero you need mong mag-trust sa intuition mo. No? Wag mong paganahin yung heart mo lang, 'di ba? Mag-isip ka rin dito. Iba dito, there's a luck, no? There's a chance and hope na pwede kang manalo, o may mga bagay na pagwawagian mo sa nakita ko dito. Yan, maaring sa gambling, sa iba sa inyo, 'di ba? Baka ito na yung chance nyo, baka manalo, baka energy nyo to, 'di ba? O may mga bagay o sitwasyon ka na uumpisahan mo na ito is pagwawagain mo. Kailangan mo lang din is to commit yourself doon sa bagay na yon. Kailangan mo lang talaga is pag-isipang maigi yung advantage and disadvantage, mga ganyan. Think advance sa buhay mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And then, may mga tao magbibigay sa'yo ng pagmamahal. May mga tao na pupuri sa'yo. May mga tao na ikaw or siya, ikaw or siya. Handun din yung, iba dito is a romance, no? Sa iba sa inyo. Pero mas mag-ingat, hindi ko naman sinasabi na pinipigilan ko kayo, You need to trust lang sa intuition mo. May tao magpo-promise, commitment, partnership, dealing, contract, or just a cycle of a situation na paulit-ulit na nagaganap o na nangyayari sa buhay mo. Na palagi ka lang naloloko, palagi ka lang nadadaya, palagi na lang ka nagkakaroon ng connection with someone na may toxic energy, mga ganyan, no? So, hope this time hindi na mangyari sa buhay mo yun. Sa nakita ko dito, ha? Tingnan natin, anak, baba. Baba mo na. Baba dito. Energy ni Aquarius. This week.
Halimbawa, ay may taong mangungutang sa'yo, halimbawa lang. Diba? Hindi pala yung nagdadrama-drama siya, diba? Kumbaga, paulit-ulit na itong nangungutang, hindi naman nagbabayad. Mga ganyan. Mag-ingat ka pa rin. Nasa sa'yo yun. O kaya may mga new commitment when it comes to a love. O kaya iba sa inyo, meron ka nang gustong umpisahan sa buhay mo, pero you are stagnant. Kailangan mo lang talaga panindigan. Diba? Commit yourself dun sa bagay na yun para hindi ka ma-stagnant. Ma-stuck. Ganyan. Oo. Okay, ang energy mo sa nakita ko ito is thinking for something na to moving forward. Yun ang nakikita ko dito. Kaya may mga iisipin ka na bagay-bagay na plano sa nakita ko dito. There's a plan na maaring travel, maaring ihihiwalay mo yung sarili mo sa iba, ganyan. O kaya is magkakaroon ng separation, ganyan. Yun nakikita ko energy mo. Or maari din naman na meron kang isang bagay na didesisyonan. Sa nakita ko to, decision making din kasi to eh. Decision making na to let go something into your life. Ganyan. Pero yung decision na yun kasi is very painful sa'yo. Alam mo yun, napaka-painful. Kaya nakita ko dito, yung iba dito, siguro there's a plan or may mga bagay na ipaprogress mo na medyo na didepress ka, nalulungkot ka, ganyan. Or you feeling sad, yung mga na-disappoint ka, maaaring ganun, no? Sa nakikita ko dito. May lungkot, kumbaga. Ako nakikita sa iyo. About the decision making na gagawin mo sa buhay mo. Sana hindi kay lahat. O kaya naman may bibigyan ka ng payo. O kaya may tao magbibigay sa'yo ng payo. Yun. Tingnan natin ang parating sa'yo. Sana sana walang mangyaring something dito. Kasi may merong pag-alis or may taong aalis. Or ikaw ang aalis. Something loss, something pag-alis, something may i-remove o you remove. Parang gano'n. Nakita ko. May heartache kasi. Sana tapos na yun. Sana wala rin mag-away. Tingnan natin ang parating. Painful decision or handin yung thinking in a situation na hopeless, feeling hopeless sa isang sitwasyon. May mga pain, deep hurt, mga ganyan, intense, sa iba. Kunin mo lang yung ganun ha, sa'yo. Feeling lonely. Anong parating kay Aquarius Universe? Feeling heartbroken. Uy, ano po? Parating sa kayo. Star. The Star and the Star. Panalo. And the Sun. Ano po, Universe? Kuhanin ko ha. Parating sa'yo. Uy, gandara. Okay, ang parating sa'yo is merong isang bagay, isang sitwasyon na magkakaroon ng katuparan sa'yo dito. Ibig sabihin, may isang plano ka sa buhay mo na magsasakripisyo ka at gagawin mo yung lahat or gagawin mo yung may mga bagay na i-evaluate ka kasi. Pero magsasuccess ka raw. Kasi may malaking pagbabagong pangyayari sa buhay mo. Dito. Kumbaga sinasabi rin dito na huwag ka lang maghintay, no? Kailangan mo rin kasi is to sacrifice, to change, no? And you need to be very creative this time. Kumbaga, mag-action ka, kumbaga, no?
magtiwala ka rin sa sarili mo. Kailangan din sa'yo kasi is clarity. Maaring iba sa inyo is parating sa inyo. As in, pagbabago kasi nakikita ko eh. Yan. Kumbaga may mga wish come true ka na makakamit. Ganyan. May mga hinihiling ka na gusto mo ng pagbabago, you need to sacrifice. Sinasabi rin dito. Keep moving to reach your goals. So nakikita ko, this is a time din na it's time to create yourself in a new you. Kasi makikita ko naman na you will be success. Now, if you keep moving, you will be success. May happiness na naghihintay sa'yo. Iba sa inyo magkakaroon ng enlightenment dito. Yun nga lang, ang nakikita ko sa'yo dito is parang may mga bago pangyari itong mga bagay na to. May mga bagay na kailangan mo daw aksyonan o may mga bagay na kailangan mong unahin. Sabihin is mag-a-action ka pa rin. Kung may mga bagay na kailangan mo i-let go mo. Kung may mga kailangan mo ng new strategy, mag-new strategy ka. Mga bagong plano sa buhay. Also, is, nakikita ko sa iyo, there's a healing situation, ano? Ibig sabihin, magkakaroon ng kaliwanagan this time at mag-heal ang mga sitwasyon na painful na meron ka sa ngayon. So, nakikita ko dito. And also, may mga tao na willing to support sa'yo, no? So, nakita ko dito. Yan. May happiness ka nga eh, oh. Ay, may devil. Diyos, may sumundot pa si devil. May taong sakim. May tao dito materialistic. Or may taong makasarili, sakim, sarili lang iniisip niya. Apart to the family o kasama sa trabaho, yun nakikita ko, Aquarius. Baka may mga pinag-aawayan din kayo related, o may pinag-uusapan related to amana, no? Sa nakikita ko dito. May tao dito kasi may dark thought. Bakit may taong ano? Hindi siguro kayo lahat to, pero may tao kung nakikita na parang may gumagamit ng hindi magandang gamot. Yun na nakikita ko. Sana hindi kayo lahat. O baka kakilala mo siya. Yun. Magkakaroon ng ano. Pag-uusapan ka rin dito. Parang you will become star. Or pag-uusapan ka. O kaya andito yung sitwasyon na may makaka-receive ka ng text message, communication sa taong mas bata sa'yo. Maring sa anak mo, sa pamangkin mo, sa karelasyon mo, or vice versa. May nakita akong ganun. May mga opportunity na parating sa'yo dito. Oh. Meron. And so, dito na rin yung pagkakaroon ng peaceful life. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ay, sabihin ko ano kasi sabi ko may magte-text, diba? Meron tayong Aquarius. Aquarius talaga ate. Oo. Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Pareho eh. Yun. Aries, Leo, Sagittarius. Meron din. Tingnan natin, dapat iwasan ni Aquarius. Ano dapat iwasan ni Aquarius Universe? Okay. Okay, iwasan mo daw yung isang bagay na may mga bagay kasi na na need na hindi talaga para sa iyo. No? May mga bagay na hindi talaga para sa iyo, pero talagang ino-offer sa universe na para talaga sa iyo. No? Iwasan mo yung hindi ka makapagsimula in a new beginning of your life. Sinasabi dito, kung may mga bagay na hindi na talaga nag-fit in sa'yo, kung may mga bagay na lack of support o hindi nagsasucess, na stable, yan. No, umiwas ka na lang sa kanila o iwasan mo na lang na malungkot dito sa buhay mo. Siyempre, alam ko naman na hindi ka naman pala away, di ba? Kumbaga, don't struggle or may mga bagay na umiwas ka rin sa conflict, disagreement, battle, or mga struggle in life, no? Kailangan mo na lang talikuran yung mga bagay na yun kung kinakailangan. Kumbaga, handito rin yung, kailangan mo kasi ng peaceful resolution or need mo rin na maintindihan yung mga bagay o sitwasyon na nagaganap o nangyayari yan kasi hindi talaga yun ang offer para sa ni universe. Diba?
Wag mong isipin, iwasan mo yung isipin mo na yung hardship ng buhay mo na parang nag-iisa ka, nalulungkot ka, you feeling alone, you feeling sad, andun yung feeling rejected, you feeling abandon, ganun. Iwasan mo yung mag-isip ng ganun kasi hindi ka naman talaga nag-iisa, no? Nandiyan si Lord and then si universe, kumbaga inilalayo ka lang niya sa mga tao o sa isang sitwasyon na hindi talaga para sa iyo. Sabihin. Yun, iwasan mo lang na mag-isip na bakit ganito yung buhay ko, ang gulo-gulo, bakit ganito yung buhay ko, palagi na lang ako may struggle, bakit ganito, bakit ganyan. Huwag mong iisipin na ganun. No? Kailangan mo maintindihan na nangyayari yun kasi may purpose sa'yo si Lord, may purpose sa'yo si universe. Tingnan natin, anak, abo na yun. Love, tingnan natin ang love. Love is lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, sarili, pwede rin. When it comes sa love, baba anak, baba. Okay. Uy, oh lala. Okay, when it comes sa love, sa nakikita ko sa'yo dito, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Iba dito, family related. Iba dito is anak. Oo, anak. Iba dito, karelasyon talaga. Okay, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. When it comes sa love, dito sa love na to, alam mo yung ibinigay mo, naging very patient, you value this relationship, andoon nga lang, dumating talaga yung point na inabuso ka niya, hindi ka niya pinahalagahan, alam mo yung feeling scam nga actually, dito sa situation, andito yung sitwasyon na ginamit ka lang, dumating ka sa point na yun, at nahandito ka sa sitwasyon mo na parang you feeling trapped at sabi mo, ay, bad decision happens sa buhay ko. Parang nandun ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo, sa mga nagkahiwalay, syempre. And maaring itong tao na to is, ang nakikita ko, maaring siya is mag-text o mag-mail or mag-connect sa'yo, no? Kasi, why? Ang nakikita ko kasi sa kanya is natin siya sa thinking, no? Na gusto niya ng getting together or gusto niya ng union, mga ganyan. Or hindi yung sitwasyon na ay, toxic siya. I don't know why, sana hindi kayo mag-away. Pero ang nakikita ko sa kanya energy kasi, either may family siya, may karelasyon siya. Iba sa inyo, naging matagal kayo nito. Iba sa inyo, siguro bago kayo. So, iba dito, bago to. May bagong darating. Kung bago kayo nito, kung nagkahiwalay kayo, babalik siya. Pero siya, parang sarili niya lang din iniisip niya. Parang alam mo yung, hindi niya marirealize na mali siya. Yung magsalita man siya, pero hindi yung bukas sa loob niya. Ang nakikita ko sa kanya. So, babalik siya ha, pero mag-try ka sa intuition mo. Diba? Ang nakikita ko parang more on self siya kasi. Halimbawa, kasi ikaw ganito kung hindi ka naman ganito, hindi naman ako magiging ganito Alam mo yung isisisi niya pa sa'yo, imbis na mag-sorry na lang siya, kailangan merong pang na ma-realize mo na ikaw yung mali. Alam mo yung ganun, may ganun siyang attitude sa nakikita ko dito sa kanya. No? Kaya kung nasa sayo na to, kung babalik siya sa'yo, ha? Kung babalik sa'yo, kung gusto mong mag-move forward, mag-move forward ka. Sa mga magkakarelasyon naman, kasi alam mo yung tao na to, masyado siya immature, ganyan. Sa magkakarelasyon, ang nakikita ko rin dito, yun nga. Alam mo sa sarili mo kung itong tao na is good or bad no? Pero, yes, masyado siya makasarili. Itong nakikita ko dito. Masyado siyang sakim. No? Palagi na lang siya, alam mo yung siguro, sorry, ganyan. Ikaw naman si patawad. Alam mo yung trap ka in this relationship. Kasi, alam mo sa sarili mo na someday, somewhere, somehow, na magkakaroon ng achievement or magkakaroon ng happiness in this relationship. Andun naman yung sitwasyon na nagkakaroon pa rin ng pagbabate. Kahit yun ba lang, hindi lang, kasi ang tao kasi minsan, di ba, ang hirap baguhin ang attitude natin, no? Kung hindi naman tayo willing talaga na baguhin yung attitude natin. May mga ganun kasi tayong attitude or behavior in life. Kaya nakikita ko dito, ganun.
mas very patient ka at mas lalo, or isa sa inyo ha, na mas nagbibigay ng pagpapatawad dito sa relasyon na to. Yun. Kung single kayo, may parating naman. Pero pag-trust ka sa intuition mo ha, para hindi ka maloko. Tingnan natin ang iyong money. Diba dito may pag-uusapan kayo related to a money, kayamanan, inheritance, bahay, lupa, territorial, mga ganyan. Money ni Aquarius. Money. Wait. Ano po to, universe? Okay. Okay, when it comes sa money mo, responsable ka naman pagdating sa money, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, andito ka rin sa, siguro handle lang yung frustration, pero handle naman din sa nakita ko na kontento ka kung ano yung meron ka sa ngayon when it comes to a money, no? Handle din yung sitwasyon na siguro minsan hindi talaga nagiging maganda yung money mo o pagpapatakbo ng money mo, pero pinipilit mo pa rin, pinaglalabanan mo pa rin naman kahit paano yung money mo. Kumbaga, nare-resolbahan, kung nagkakaroon ka ng problema, nare-resolbahan at mariresolbahan kung meron man na, nare-resolbahan or mariresolbahan mo na this time when it comes to your money, kasi meron tayong Ace of Cups, no? Sa nakikita ko dito. Yan. May pagre-resolve ba? Ako nakikita sa'yo. And this week, ang nakikita ko sa'yo, mabibili mo yung gusto mo. Kumbaga, andun yung nakakaya mong bilhin yung mga gusto mo. Andun naman yung disiplina mo when it comes sa money mo. Siguro lang, may mga unresolved situation. Ako nakikita siguro may mga unpaid situation, o may mga binabayaran ka pang utang, no? O may mga tao na hindi pa nakapagbabayad sa'yo, mga ganong sitwasyon. Kaya nagkakaroon ka ng dissatisfaction or yung feeling stuck pa sa ngayon sa nakikita ko sa'yo when it comes sa money mo. Kaya nakita ko sa'yo, parang you're waiting for something. Ako nakikita dito eh. May mga frustration ako nakikita. Pero as long as may disiplina at taking your responsibility, magiging okay ang lahat. Kailangan na talaga is ayusin or pagsasaayos or something need na i-let go, i-transform, mga ganyan. Tapusin. May pagtatapos din naman ako nakikita eh. Ang career or yung trabaho. Career. Four of Pentacles. Uy, may new beginning sa'yo ah. Basta career mo, sa ngayon, sa nakita ko dito, alam mo, ang smart nyo nga eh. Actually, sa trabaho and yan. Handito yung pagiging smart person mo, no? Sa career mo is, alam mo yung kung may trabaho ka ngayon, hindi mo pa siya kayang i-let go this time sa nakita ko. Pero, ang nakikita ko dito, mahilig ka mag-aral. Mahilig ka mag-research, mahilig ka mag-aral, o andito yung sitwasyon na maaring may mga aralin ka o may mga sisiyasatin ka o may mga aaksyonan ka na isang bagay na maaring gusto mo na ng bagong direksyon at gusto mo nang lumipat ng ibang trabaho, di ba? Kasi andito na kasi si Fool, no? Andito yung pag-iisip to decide na dapat ko ba i-let go o hindi, ganyan. O kaya may mga pag-aaralan ka, di ba? Baka may nag-aaral. O kaya kasi there's a new direction mangyayari sa'yo. Kumbaga, maaring iba sa inyo, maglilipat na ng trabaho. Or you're thinking, no? Ano yung thinking na maglipat na ng trabaho. Yung iba naman sa inyo, when it comes sa career mo, o trabaho, baka gusto mo na mag-umpisa ng, ng YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, by networking o social media. Yan nakikita ko sa iba sa inyo.
no? Yun. May mga pag-iisipan ka raw na connected ang communication, baka yun ang mo, no? Yun ang iyong trabaho, connected to networking, social media, yun. Entertainment, mga ganun ang nakikita ko sa'yo eh. Tingnan natin ang advice. Magkakaroon sa iba sa inyo ng transformation sa inyong career, no? Baka nga dahil sa transformation na to, ikaw umalis o lumipat, o kaya sa iba sa inyo meron kayong mga bagong sisimulan na career this time. Advice kay Aquarius. Tingnan natin yung advice, baka dito mo makita yung lahat ng resulta o sagot sa ni universe. Universe, ano to? Advice. Okay, when it comes sa advice sa'yo, sinasabi niya dito na kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay sa buhay mo na kailangan mo kasing ano yung mga bagay na kung may mga kailangan na i-let go, o may mga bagay na kailangan na umalis doon para makapag-umpisa ka ng bagong simula sa buhay mo, gawin mo, no? Kung hindi ka nagiging masaya sa isang sitwasyon, sa isang bagay, o dun sa na meron ka, i-let go mo kung kinakailangan i-let go. Kasi ang nakita ko sa iyo is nami-misalignment ka na naman, no? Kumbaga, maaari nagkakaroon ng conflict, hindi pagkakaintindihan, mga ganyan sitwasyon. I-let go mo yung mga bagay na yon, no? Kung may mga tao na galit, hindi ayaw sa iyo, o hindi yung struggle in life, o yung mga tao na gusto nila makapag-competition sa iyo, this is the time to release yourself in a situation na magulo, na hindi ka masaya, na hindi nagiging maganda yung resulta, no? And start a new beginning in your life, di ba? Sinasabi dito. Yun ang nakikita ko. And syempre, advice din sa iyo is harmony. Love your family, yung mga taong nagmamahal at taong nagpapahalaga sa iyo. Kung may mga tao na matataas ang ego, bahala sila sa buhay nila. Ganyan. Don't compete or don't compare yourself sa mga tao o sa isang sitwasyon sa buhay. Ganun. And syempre, is harmony, teamwork, peace ang needed. And huwag nang makipag-kompetensya sa mga bagay o sitwasyon na hindi naman nakaka-good din sa'yo. Diba? Love the person o love the situation. Maaaring mo yung mga tao nagmamahal sa'yo o yung sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. I-embrace mo yun or mahalin mo yung bagong ikaw, bagong sitwasyon, bagong pagbabago na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Huwag mong panghinayangan yung mga bagay na yun. Huwag kang ma-disappoint o huwag kang mag-isolate o huwag kang mawala ng pag-asa, no? Sa mga sitwasyon na naganap o nangyari na. Hindi yun nakakapanghinayang. Hindi yun hindi mo kailangan ma-disappoint doon sa bagay na yun. Kumbaga, you need to move on to recover and release yourself doon sa mga bagay kasi sabi ko nga, di ba, merong para sa iyo na nakalaan na ibibigay sa iyo si Lord sa si universe. Arigato, namaste, God bless.